target is 9 to 10 million. So sana lahat ng mga senior citizen mag-participate, matulungan din natin yung mga senior na talagang magkaroon sila ng sarili nilang tahanan na yun nga yung National Commission. Ito hanggang December lang daw na? Hanggang December yung target para at least sana by next year, by January, makuha na nila yung kanilang o ma-implement na yung mga programa. Kaya encourage po natin lahat ng mga senior, nakita nyo naman yung iba, hindi pa nila alam na sana kayo ay magparehistro, mag-visit lang kayo sa website na www.ncsc.gov.ph. Ayan. Mara, may panibago rin naman po tayo matulungan. Panibagong area na naman po ito. Ano po sabi sa government din yung mga senior na taga dito? Oo nga, so meron tayong, syempre, meron tayong isang ahensya na gusto rin natin makipagtulungan, yung PhilHealth, para sa konsulta health package ng mga senior citizen. Kumbaga, isa itong added na benefits ng mga senior citizen ng PhilHealth. Kaya ito, ginagawa natin yung paraan para kahit paano maibaba ito sa mga barangay, para maintindihan din ng mga senior citizen na ano ba yung benefits nila sa PhilHealth at yung National Commission. So kaya ito, at least kahit paano tagumpay naman at yung bababa tayo, ang dami pong senior na pumipila. Saka Mara, yung mga senior na yan, takot din karamihan magpa-hospital dahil nga katakot na sa gastusin. Oo naman, syempre kahit sino. Hindi nila alam yung beneficio. Lalo na pag pumasok ko sa ospital, di ba? Isipin mo kaagad, Diyos ko, magkano ba babayaran ko? Hindi ka pa nga nagagamot, iniisip mo na yung babayaran. So ito, magandang, malaking bagay talaga sa kanila na sila ay mapaliwanagan para doon sa tamang proseso, paano ba talaga nila makukuha ito ng libre. Kasi syempre maraming senior citizen natin yung wala naman talagang trabaho, mga indigent senior citizen, na dito sa PhilHealth, at least na ipaliwanag po natin lahat. Ma'am, magandang umaga po. Yes. So tulad po ng binanggit po kanina sa orientation ng PhilHealth, meron po tayong mga kababayan na hindi po makapag-avail ng mga private. So, no choice sila. Nasa public po sila pumunta. Oo, yes. So, no choice tulad ng sinabi niya, ma'am. May mga pasyente na po na nakapila ng mga more than 5 to 6 months na hanggang hindi po sila na-admit ng hospital. Ano po masasabi niyo ron, ma'am? Ako naman, ano ba namang klase yan? 5 months to po. 6 months na. Opo, nakapila pa rin po sila dahil ang katwiran po is wala pong available na kwarto para sa kanila. Ganun ba? Nako, dapat i-avail nyo na po yung PhilHealth at saka kung kayo ay nakarehistro online, ipakita nyo lang na kayo ay rehistrado na merong mga kaakibat na mga benepisyo yan. Ilapit lang po natin yan sa tamang ahensya katulad ng National Commission, yung PhilHealth at saka DSWD. Kasi unang-una yung mga senior citizen natin, hindi yan biro kapag nagkasakit. Yung ganun katagal na maghihintay sila, napakalaking bagay na yun, at least na rin yung buhay nila. So manawagan tayo sa ahensya na dapat po yung DOH, DSWD, PhilHealth, dapat po magsama-sama sila na matulungan nila itong programa na lahat ng senior talaga marehistro na para hindi rin sila ligaw kung saan talagang ahensya sila lalapit. Ma'am, one more question po. So regarding po sa online registration ng National Commission for Senior Citizens, meron po tayo nakausap ng mga senior citizens na ang kinocomplain nila ay hindi daw po sila marunong mag-online registration. So, ang ano pong may ipapayo natin sa kanila? Unang-una sa lahat, kung hindi po kayo marunong, syempre hindi naman lahat ng senior marunong sa online. Kaya nga kami po ay bumababa sa bawat barangay na kung saan nag-a-announce naman po kami kung bababa kami sa mga barangay. Kasi yung coordination po namin nasa mga zone senior president na. So sana kapag bababa po kami sa barangay, tangkilikin nyo na lang po yung programa para matulungan namin kayo dahil doon naman lahat po pinoprovide natin pagkain, tubig at saka yung mga encoders na makakatulong sa inyo na meron silang dalang cellphone, may dala silang internet, wala na po kayong gagawin. Ano ko din ako nakakita, pero nagpa-online ako. Kaya ko kung akong gagawin. So ayan, yan yung isang paraan para matulungan natin sila yung pagbaba sa bawat barangay. So ma'am, yung programa na PhilHealth na ito, mama, tuloy-tuloy na po ba ito or ano, how many days in a week ang gagawin niyo? Actually, gagawin natin to every week, every Sunday. Kaya natin ginawang Sunday para yung mga senior talaga nasa kanilang tahanan at kung gusto nila lumabas at makinig, merong sasama sa kanilang anak. At the same time, hindi busy masyado yung araw na yun para dun sa mga kamag-anak na gusto rin matulungan yung mga senior nila na makababa
Dahil kung wala yung senior, pwede naman silang makinig doon, maupo, at sila na yung magsabi doon sa kanilang mga senior. And at the same time, tinutulungan din ang mga PhilHealth. Oo, syempre yung PhilHealth, Lalo na sila. lalong-lalo na yung PhilHealth kasi Walang sila po kasama yung, yun. sila yung magsiseminar at magpapaliwanag kung paano talaga yung process na makuha nila yung benefits nila. So ma'am, ano po yung contribution nyo dito sa PhilHealth? Ano po yung Actually, tulong? yung nakakaya kasi sabihin yung contribution, pero syempre lahat ng effort ginagawa natin. Gusto ko maayos yung pagpaparehistro nila, meron silang upuan, may pagkain sila, may bubong sila na hindi sila maiinitan, at hindi rin sila mauulanan. At the same time, nandito yung mga PhilHealth na staff at saka yung mismong mga magsasalita, yung mga speakers, para yun ang magpaliwanag direct sa ating mga senior citizens. Hanggang kailan, hanggang saan yung pag-ikot ng distribution? Ako, siguro abutin to ng taon, pero every week talaga gagawin natin to, every Sunday. Sasabay din natin yung ule registration.